Welcome to my channel. Ngayon po, ang i-discuss naman po natin ay madalas din tong i-PM sa akin kung ano ba to. Okay, ito po yung tinatawag na celebration of marriage. Okay, kapag kayo po ay nagpapakasal, pero hindi po ito sa loob ng church o simbahan, ito po ay isa sa requirement na dapat yung i-fill out. And then, pagkatapos ay isasubmit kasama ng marriage contract or certificate of marriage. Okay. Saan po nakakakuha ng form na ito? Okay. Sa online naman po, marami pong form na ganyan. So, pwede nyo siyang i-print and then ipinapanotaryo din po yan pag na-fill outan. Okay. Sino-sino po ang nakapirma dyan o makikitang pangalan? Siyempre po si groom, si bride at yung nagkakasal at syempre ang notaryo publiko kung sino po yung magnotaryo niyan. Halimbawa po, sabihin na natin sa isang restaurant kayo, sa isang garden, sa isang hotel kayo kinasal. Okay, kailangan nyo po ito kasi hindi po ginawa siya sa loob ng church. Okay? Ang mga pipirma po dito ay couple at saka po yung nagkasal. Okay. Ano pa po ang nakalagay sa celebration of marriage form? Nandiyan din po yung address ng couple at sino po ang nagkasal. Okay, kailan po ito ibibigay at saan ibibigay? Okay, kapag sinubmit na po ang marriage contract or certificate of marriage sa LCR, ito po ay kalakip na ibinibigay. So, kasama po ito sa requirements. Saan po ito ipapasa? Siyempre po, una po ang local civil registry. So, kailangan po naka-attach po yan. Actually, kasama nito, yung certificate of venue po. So, yung venue po, kung saan kayo kinasal, magbibigay sila ng proof or patotoo na kayo po ay doon kinasal. Okay, I hope kung may katanungan pa kayo, medyo nalalabuan pa kayo sa celebration of marriage, please comment down below. At isipin nyo pong lagi na kapag kayo ikakasal sa labas ng church, ito po usually dala-dala ng magkakasal, yung form na ito. Okay, so hindi kayo dapat mong problema kasi yung mga nagko-comment sa akin, ang nangyayari, para sila pinagpo-produce ng nagkakasal, which is mali naman. Dapat kung sino po yung magkakasal, dala-dala niya na po ito. At together with this ay yung ating certificate of marriage or marriage contract. At syempre yung certificate ng venue po at ng magkakasal, yung kanyang license. So, ayan, I hope nakatulong po ito. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, please share and like para naman po kayo po ay matuto pa lalo sa ating tutorials. Thank you so much.